Kapakanan ng nakararami ang lagi naming isinasaalang-alang. Trabaho namin ilantad ang anumang baho sa industriya ng real estate at walang pakundangan. Pangalanan ang mga tiwaling developers sa kanilang kawalang hiyaan. Ito'y upang iiwas kayo sa bitag ng kanilang panloloko. Panoorin. Ito ang mga naglalakihang residential condominium ng ECE Realty Development Incorporated. Ang inarereklamang developer ng Central Park Condominium, Mega Park Condominium at iba pa. Sa unang tingin, lalo na sa malayuan, mabibighani ka sa disenyo. Ang Central Park Condominium nung tinatayo pa lang ay ginamit si Sharon Cuneta sa kanilang ipinakakalat na brochure nung pre-selling stage pa lamang. Dito, nainganyo ang karamihan na bumili. Anong nakaakit sa'yo? Bakit mo pinili? Pinili ko to dahil in-endorse ni Sharon Cuneta. Sa brochure? Sa brochure. So isipin ko, kung si Sharon Cuneta nag-endorse, siguro isipin din natin, kahit kayo sir, na Sharon Cuneta, maganda siguro, hindi na pababayaan. Yun ang iniisip namin. Tulad ng kasabihan, ang kagandahan ay hindi nakikita sa panlabas ng kaanyuan. Ganito ang mga kondo ni Emilio Ching. Sa labas, sa unang tingin magagara. Pero kapag ika'y nasa loob na ng kondo, nag-iiba na. Lahat ng mga itinatago ay naglalabasan. Sa lungsod ng Pasay, nagkalat ang gusali ni Emilio Ching. Naitayo ni Ching ang mga gusaling ito gamit ang malakas na kapit sa yumaong mayor si Pablo Cuneta. Si Jerry, isang radio anchor na dating editor-in-chief ng Pahigang Pinoy. Taong 2000 ang tutukan niya mga kaso ni Ching na umano'y Little Mayor ng Pasay. Unang nakarating sa kaalaman namin ang ginagawa nitong si Emilio Ching nung ako pa ay editor-in-chief ng Pinoy. May mga dumulog sa amin ng mga resident buyers ng ilang condominiums diyan sa Pasay at inireklamo ang kalidad at ang klase ng mga materyales na ginamit sa pagtatayo ng mga condominiums. Ito, nalaman rin namin na iniimbestigahan ng Committee on Housing ni Senator Biazon, siya ang chairman ng Committee on Housing ng Senate at nagsagawa ng ilang public hearings diyan sa Pasay. At sa ocular inspection na ginawa ni Senator Biazon, siya mismo nakakita na ang mga pader ng ilang units ng condominium ay tumatagas ng tubig, ang bubong butas. Ampaw ang pakaragawa dito sa mga pader at may problema yung sanitation, yung water system, at marami pang ibang nireklamo yung mga residente. Nangako si Ginoong Ching sa Senate Committee on Housing ni Senator Biazon na pagkakantay niya, i-improve niya, aayusin niya yung mga inireklamo nitong mga residente na bumili dito ng kanyang mga condominium units. Ngunit kung ngayon 2005 na, 5 taon na nakakaraan, ay ganyan pa rin ang inireklamo ng mga resident buyers dyan sa mga condominium units ni Ching. Ibig sabihin, hindi niya tinupad yung kanyang pinangako sa Senado. Dahil dito, nagka-interes ang bitag na panghimasukan at silipin ang Central Park Condo na gawa ng ECE na pag-aari ni Ching. Una namin tinugo ang tanggapan ng Housing Land Use and Regulatory Board o HLURB upang imbestigahan ang record ng mga condominium ng ECE Realty Development Incorporated. Alam ko kasi dito sa Central Park merong dispute between within the condominium corporation. In fact, I think there's a pending case with the Regional Trial Court sa Pasay. Ang HLURB ang tanggapang responsable sa pag-aapruba ng design ng mga condominium. Sa kanila rin nanggagaling ang license to sell at certificate of completion ng mga condominium. Dito nalaman ang bitag na binigyan na nila ng cease and desist order ang ECE Realty Development Incorporated
sa mga natitira pang unit ng Central Park Condominium. Pero meron din mga inireklamo sa amin dito concerning non-development which we have acted upon. In fact, meron kaming standing cease and desist order against the developer, prohibiting him from selling any other units or from collecting amortizations from the existing buyers. Nakita rin namin ang mga notice of violation na ipinadadala ng HLURB sa ECE. Because Central Park condominium is fully completed except for yung isang elevator na non-functioning elevator. And that is the reason why we issued a cease and desist order. Dahil he's supposed to have completed development of this project. Pero hanggang ngayon, hindi pa operational itong isang elevator na ito. So he is in violation for having failed to complete the project within the period we allowed him. Sunod naming tinungo ang Office of the City Engineer sa lungsod ng Pasay. Dito, napag-alaman ng bitag at tambak din ang nakasampang reklamo sa mga condominium ni Ching. Actually, ang may problema dyan na igat, na city ang complainant ay yung Central Park 1. Ang Central Park 1 kasi hindi ako nag-issue ng certificate of occupancy yan. Dumating ako dyan, tapos na yung building na yan. Ano? So may mga complaints kami na na-receive with regards to the fire protection, mga ganun, diba? Mga fire extinguishers, mga ganyan. No? So nung nag-conduct na kami ng inspection, nakita ko talaga, medyo merong konting mga problema dun sa building, like the fire escape, na naksyonan namin kagad, sinulatan namin yung may-ari na to conduct rectification with regards to the fire escape. Kasi medyo, may fire escape siya, kaya lang, wala sa standard. So ang ginawa namin, sinulatan ko siya para i-rectify. So ngayon, yung rectification ay magpadala sila dito map plans, pero up to now wala silang ginawang action.